Hindi makapaniwala si Qin Fengqing noong marinig nito na nagbigay si Fang Ping ng 300 milyon para sa pagpunta nila sa Nanjang. Sinabi ni Zai Lei na alam na nga raw ito ng buo nilang campus. Bukod daw sa ibinigay ng kanilang presidente ay nakakuha rin daw ito sa mga taga-Nanjang ng dagdag na 300 milyon. Kinilabutan si Qin Fengqing at napatanong kung kailan pa raw naging ganoong kabait ang ating bida. Ngayon pa nga lang daw ito ginawa ng ating bida kaya maaaring sinasaniban lang ito ng ibang kaluluwa. Tinanong ni Fang Ping kung masama pa rin daw ba ang loob ni Qin Fengqing sa parusa na natanggap nito kahapon. Tumugon si Qin Fengqing nang bakit naman daw magiging masama ang loob niya gayong barya lang naman daw sa kanya ang 1,000 points. Binulungan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang makisakay na lang daw ito sa kanya kung ayaw nitong magdusa sa loob ng buong taon. Naguluhan si Qin Fengqing kung ano raw ang ibig sabihin ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang wag na raw itong umasta na isa itong mangmang, kailangan nga raw nitong magpakalat ng balita sa mga taga Nanjang at Capital University. Dapat nga raw nitong ipaalam sa lahat na personal siyang nagbigay ng daan-daang milyon sa pagpunta nila sa Nanjang. Tinanong ni Qin Fengqing kung hindi pa ba raw sapat sa ating bida ang pagsusuhol nito sa Magic University. Ngayon nga raw ay gusto na rin itong masakop maging ang Nanjang at Capital University. Ano nga ba raw talaga ang sinusubukan nitong gawin? Gusto ba raw nitong pagisahin ang buong martial arts realm at ito ang umupo bilang hari? Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang bakit hindi na lang nito ibalik sa kanya ang mga revival at vitality pills na natanggap nito kahapon. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Martial Arts Society dahil napakaswerte raw nila sa kanilang presidente. Naisip ni Qin Fengqing na mukhang katapusan ng araw ng Magic University. Nasakop ng araw ng Demon King ang buo nilang universidad, ang lahat nga raw ng kanilang mga estudyante at mga teaching advisors ay nasa kamay na ngayon ng ating bida. Sinabi ni Governor General Zhang Dingnan na hindi niya raw inasahan na makapagdadala si Fang Ping ng maraming estudyante. Nagsama nga raw ito ng lampas sa 100 martial artist at mahigit nga raw sa kalahati ang mga rank 3 pataas. Sinabi rin ni Wang Jinyang na nalampasan pa nga raw ng ating bida ang kanyang ekspektasyon. Ang impluwensya nga raw nito ay hindi lang nagtatapos sa Magic University dahil nakumbinsi rin ito ang mga taga-Capital University na tumulong sa Nanjang. Nagbigay si Fang Ping ng senyales na simulan na raw ni Qin Fengqing ang kanilang napag-usapan. Nagparinig si Qin Fengqing nang kung hindi nga lang daw dinagdagan ni Fang Ping ang natanggap nilang pondo sa mga ginamit nilang resources ay hindi raw sana siya magpupunta doon. Mabuti na nga lang daw at nagbigay ito ng 300 milyon mula sa sarili nitong bulsa kaya napunan ang lahat ng kanilang kinakailangan. Nagulat sina Wang Jinyang at Zhang Dingnan sa impormasyon na kanilang narinig. Agad na sumalubong si Governor General Zhang Dingnan at pinasalamatan ang ating bida. Tumugon si Fang Ping nang wala raw anuman, pero sinabi niya rin na wala raw itong dapat na ipagpasalamat sa kanya. Magbubukas nga raw ang isang catacombs kaya natural lang nagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang martial artist. Sinabihan ni Governor General Zhang Dingnan si Wang Jinyang nang ito na raw ang magpaliwanag kay Fang Ping at nang malaman nito ang kasalukuyan nilang sitwasyon at ang kanilang mga pinaplano. Ipinaliwanag ni Wang Jinyang na hindi pa raw lubusang matatag ang nagbukas na lagusan. Kapag daw naayos na ito ay papasok si Governor General Zhang Dingnan kasama ang iba pang mga highly ranked martial artist at ang ilang mga rank 6 na naroon ngayon. Kailangan nga raw nilang ikonsidera na maaaring marami na ngayong catacombs martial artist ang nakaestasyon sa kabilang dulo ng lagusan at hindi raw nila alam kung gaano ang mga ito kalakas. Ito nga raw ang dahilan kung bakit sina Governor General Zhang Dingnan at ang iba pa nilang malalakas na martial artist ang unang papasok sa Nanjang Catacombs. Ang kanilang araw advance squad ang mga ngalap ng impormasyon at ang susukat sa mga kapasidad ng kanilang mga kalaban. Kapag daw nagkaroon na sila ng ideya kung gaano ang mga ito kalakas ay saka raw sila maghahanda ng isang grupo na binubuo ng mga mid-ranked martial artist. Ang mga ito nga raw ang makikipaglaban sa hukbo ng kalaban at ang maglilinis ng buong lugar para makapagtayo sila ng kanilang kampo. Sinabi ni Wang Jinyang na kahit ano raw ang mangyari ay kailangan nilang makagawa ng isang kampo sa kabilang dulo ng Nanjang Catacombs. Kung alam nga raw nila ang pagbubukas ng lagusan ay tiyak na alam rin daw ito ng kanilang mga kalaban. Kapag hindi raw agad sila gumawa ng opensiba ay tiyak na sila ang lulusubin ng mga ito.
Kapag nangyari nga raw yun ay napakalaking pinsala ang maaaring kaharapin ng sangkatauhan. Hindi nga raw niya lubos maisip kung gaano karaming ordinaryong tao ang masasawi sa sandaling hindi agad nila mapatay ang mga rank 9 ng kalaban. Ito nga raw ang isinaalang-alang nila sa mga plano na kanilang nabuo nitong mga nagdaang araw. Mas gugustuhin pa nga raw nila na magsakripisyo ng kanilang puwersa sa loob ng catacombs, kaysa sa sarili nilang mundo mangyari ang mga labanan. Naunawaan ni Fang Ping na ang pinaka-prioridad nga raw nila ay ang pagbubuo ng kampo at hindi sila maaaring umatras kahit pa magdulot ito ng kanilang kamatayan. Umalis na sina Governor General Zhang Dingnan at Wang Jinyang para salubungin ang iba pang mga martial artist na darating sa kanilang bayan. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung paano na lang daw kapag hindi agad bumalik ang unang batch ng mga martial artist na papasok sa loob ng Nanjiang Catacombs. Paano na nga lang daw kapag hindi agad ang mga ito nag-report at inubos muna ng mga ito ang mga makikita nilang resources gaya ng mga energy stones? Nagtanong si Fang Ping kung iniisip ba raw talaga ni Qin Fengqing na kasing gahaman din ito ang lahat ng kanilang mga martial artist. Habang naglalakad si Fang Ping ay bigla nitong napansin ang lumilipad na si Li Changsheng. Lumapit si Li Changsheng at tinanong ang ating bida kung ano raw ang ginagawa nito doon. Tumugon si Fang Ping nang natural lang daw na magpunta siya doon dahil sa nagbukas na ang Nanjiang Catacombs. Siya naman ang nagtanong kay Vice Dean Li kung bakit daw ito paikot-ikot sa buong lugar. Pinaliwanag ni Li Changsheng na nagtitingin daw siya kung may mga nakaaligid na mga miyembro ng kulto lalo na't busy ngayon ang mga Grandmaster. Naatasan nga raw siya na magsilbing pangpain sa mga miyembro ng kulto at nang mailigpit nila ang mga ito bago ang kanilang misyon. Tinanong ni Fang Ping kung kamusta naman daw ang pagpapatrol na ginawa ni Vice Dean Li. Sumagot si Li Changsheng nang wala raw nangyari, baka nga raw hintayin muna ng mga ito na pumasok sila ng catacombs bago ang mga ito gumalaw. Pero kahit nga raw ganoon ay wala silang dapat na ipag-alala dahil marami pa rin namang Grandmasters ang maiiwanan doon para ubusin ang mga ito. Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Li kung binabalak ba raw nitong sumali sa binubuong advance squad. Tumugon si Li Changsheng nang alam na naman daw siguro ng ating bida kung ano ang kanyang sagot. Hindi na nga raw bago sa mga tulad niyang martial artist ang pagpasok sa loob ng catacombs. Nagtanong si Li Changsheng kung sasali rin daw ba ang ating bida sa magaganap na misyon. Sumagot ng oo ang ating bida, binanggit niya rin na ang advance squad nga raw nila ay naatasan lang para kumalap ng impormasyon. Halos lahat nga raw sa mga ito ay mga Grandmaster o kaya naman mga martial artist na nasa 70 pataas ang edad. Hindi pa nga raw kailangang sumama ni Vice Dean Li dahil hindi naman ito isang Grandmaster at nasa 60 pa lang ang edad nito. Tinanong ni Li Changsheng ang ating bida kung alam ba raw nito ang pinaka-pinagsisisihan niya sa buong buhay niya. Ito raw ay ang hindi na niya magamit kailanman ang kanyang espada habang lumilipas ang mga panahon. Ikinwento ni Li Changsheng na noon daw ay siya ang pinakamahusay na assassin ng kanilang universidad at nakakaya niyang hatiin kung sino man ang kanyang gustuhin. Inakala nga raw niya na darating ang araw na magagawa na niyang makapatay ng mga rank 7, rank 8 o maging ng mga rank 9. Ngayon nga raw ay nahinto na ang kanyang paglakas, kapag daw pinanatili niya na hindi niya hinuhugot ang kanyang espada ay nangangamba raw siya na baka habang buhay na niya itong hindi magamit. Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Li kung ano ba raw ang mapapala nito kung makapatay nga ito ng isang rank 7 o rank 8. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida ng malamang daw ay matagal na silang nasakop ng mga taga-catacombs kung kagaya rin ito mag-isip ang lahat ng tao. Sa inis ni Fang Ping ay sinabi nito na hindi niya na raw ito problema. Huminto sa paglalakad si Li Changsheng at sinabi sa ating bida na problema raw ito ng buong sangkatauhan. Naalala ni Fang Ping ang naging pag-uusap nila ni Advisor Luo Yixuan bago sila nagpunta doon. Tinanong niya si Advisor Luo Yixuan kung gaano raw kalala ang mga injuries ni Vice Dean Li. Pinaliwanag ni Luo Yixuan na hindi raw ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na pagsasanay ni Li Changsheng, pero nawasak nga raw ang mental strength nito kaya hindi na niya ito magamit. Ibig sabihin nga raw noon ay habang buhay na itong mahihinto sa rank 6 at wala na itong tsansa na maging isang Grandmaster. Tinanong ni Fang Ping kung totoo ba raw ang mga sinasabi sa kanya ni Vice Dean Li na makakaya nitong pumatay ng isang rank 8 gamit ang sarili nitong sandata. Sumagot si Luo Yixuan ng posible raw ito lalo na't isang dekada nang hinahasa ni Li Changsheng ang sandata nito, pero hindi rin daw siya sigurado.
Wala rin daw magandang mangyayari kung sakali mang magawa ito ni Li Changsheng, napakalaki nga raw ng pagitan ng lakas ng isang rank 6 at ng isang rank 8. Tinanong ni Fang Ping kung mamamatay ba raw si Li Changsheng kapag ginawa niya ito. Tumugon si Luo Yixuan nang sigurado raw siya na mamamatay ito. Nainis si Fang Ping sa katigasan ng ulo ni Li Changsheng, bahala na nga raw ito kung gusto talaga nitong magpakamatay. Nagtanong ang rank 9 Grandmaster na si Wu Chuan kung sigurado na ba raw ang mga kaharap niyang estudyante na gusto ng mga itong sumali sa kanilang advanced squad. Tinatawag man daw ito na isang scouting team pero ito nga raw ang may pinakamaraming namamatay sa lahat ng mga grupo. Tinanong ni Wu Chuan sina Fang Ping, Wang Jinyang, Qin Fengqing, at Li Hansong kung sigurado na ba raw talaga ang mga ito. Masyado nga raw mapanganib ang kanilang gagawin at wala silang kaalam-alam tungkol sa kanilang mga kalaban. Kung magkataon daw na mas malakas sa kanila ang hukbo ng mga kalaban ay hindi na nila ang mga ito mapoprotektahan. Sinabi ni Fang Ping na hindi raw sila ng mga ito kailangang protektahan, ipapaubaya na nga raw nila sa kapalaran ang kanilang buhay. Nangako rin siya na hindi nga raw sila magiging pabigat sa gagawin ng mga itong misyon. Binanggit din ni Fang Ping na maaaring umatras rin daw agad sila lalo na't hindi pa sila ganoong kalakas. Huwag nga raw sana sila ng mga itong sisisihin kapag ganoon ang kanilang ginawa. Pumayag na rin si Grandmaster Wu Chuan dahil napansin niya na seryoso na nga raw talaga ang apat na ito. Iminungkahi niya na saka raw ang mga ito lumampas ng lagusan kapag nakikipaglaban na ang mga pinakamalalakas nilang martial artist, at sa ganoong paraan daw ay mas malaki ang tsansa ng mga itong mabuhay. Tumugon ang apat nang susundin nga raw nila ang iminumungkahi ni Grandmaster Wu Chuan. Binanggit ni Qin Fengqing na ilang beses niya raw kinumbinsi ang ating bida na sumali sila sa advanced squad para makakuha sila ng mas maraming resources, pero lagi nga raw siya nitong tinatanggihan. Tinanong niya ang ating bida kung ano raw ang dahilan at bakit nagbago ang isip nito. Sumagot si Fang Ping nang wala na raw pakialam si Qin Fengqing sa kanyang dahilan. May nagbigay ng anunsyo na tumatatag na raw ngayon ang lagusan kaya maghanda na raw sa pagpasok ang advanced squad. Naisip ni Fang Ping na kasama nga raw nila sina Governor General Zhang Dingnan, si Zhou Dingguo ng military, ang principal ng Nanjing University, at ang presidente ng Zhengyang Martial Arts Club. 7 nga raw ang makakasama nilang Grandmasters at 18 naman ang mga rank 6 martial artists. Mayroon nga lang daw 5 Grandmaster ang Nanjing at 3 sa mga ito ay kasama ngayon sa advanced squad. Nagtanong si Grandmaster Wu Chuan kung may mensahe pa ba raw ang mga ito na gustong iwan bago sila magtungo sa loob ng Nanjing Catacombs. Sinabi ni Governor General Zhang Dingnan na nasabi na raw niya ang lahat ng kailangan niyang sabihin. Bigla na lang lumuhod si Zhang Dingnan at dumampot ito ng ilang lupa para ilagay sa bulsa ng kanyang damit. Sinabihan ni Li Changsheng si Zhang Dingnan nang mamalasin nga raw sila sa ginagawa nito. Sinabi ni Zhang Dingnan na hindi na raw siya makakabisita ulit sa kinalakhan niyang lugar sa sandaling patay na siya. Naisip ni Fang Ping na naiintindihan niya nga raw ang nararamdaman ni Governor General Zhang Dingnan. Nasa kamay nga raw nilang lahat ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Nanjing. Nagtanong si Qin Fengqing kung bakit ba raw ang mga ito nalulungkot at nababalisa. Dapat nga raw ay mataas ang kanilang moral dahil aatakihin nila ngayon ang kanilang mga kalaban at sasakupin nila ang teritoryo ng mga ito. Sinakyan ni Grandmaster Wu Chuan ang mga sinabi ni Qin Fengqing para palakasin ang loob ng kanilang puwersa. Sinabi niya na gagawin nga raw nila ito para manakop ng teritoryo at para makapagpayaman sila. Kailangan nga raw malaman ng makabago nilang henerasyon na naroon sila para manalo at hindi sila magpapagapi sa mga kalaban. Isa-isa nang pumasok sa loob ng lagusan ang mga martial artist na miyembro ng advanced squad. Humiyaw si Chen Yangxi at sinabihan si Fang Ping nang bumalik daw ito ng buhay. Nanalangin si Chen Yangxi na sana raw ay makabalik ng ligtas ang lahat ng mga ito. Sinabi ng isang Grandmaster na hindi pa raw ganoong katatag ang lagusan kaya wag daw ang mga itong magpapanik kung nagba-vibrate ang mga energy particles doon. Naisip ni Fang Ping na napakatindi nga raw doon ng mga enerhiya kung ikukumpara sa lagusan patungong Magic City Catacombs. Ginamit ng mga Grandmaster ang kanilang mga mental strength para pakalmahin ang mga energy particles sa kanilang dinaraanan. Sinabi ni Qin Fengqing na kapag daw pala nagsanay sila doon ng ilang araw ay halos katumbas na rin ito ang pagsasanay nila ng ilang buwan sa labas.
Nagbabala si Wu Chuan na kailangan pa rin daw ng mga itong mag-ingat dahil anuman daw oras ay maaari pa ring sumabog ang mga unstable energy particles. Sinabi niya rin na kapag daw kumalma na ang mga energy particles ay maa-absorb na ang mga ito ng lagusan. Ibig sabihin daw noon ay babalik na sa normal ang lahat pagkalipas ng ilang araw kaya hindi rin ito magandang lugar para magsagawa ng pagsasanay. Sinabi ni Grandmaster Wu Chuan na kapag daw lumabas na sila sa kabilang dulo ng lagusan ay tiyak daw na may aatake agad sa kanila. Siya nga raw ang unang lalabas para pansamantalang pigilan ang mga kalaban. Sinabihan niya si Zhang Dingnan nang kapag daw dumaan na ito ay kailangan itong bantayan ang lagusan. Makipagtulungan nga raw ito sa mga kasama nilang rank 6 martial artist para siguraduhin na walang makakadaan na kalaban. Kapag daw tuluyan ng umayos ang lagusan pagkaraan ng 2 araw ay saka daw nila papapasukin ang pangalawa nilang team. Sinabihan niya rin ang grupo ni Fang Ping na ang mga ito na raw ang bahala sa kanilang mga sarili. Kapag daw nakalampas na ang mga ito ng lagusan ay lumayo raw agad ang mga ito sa loob ng labanan. Nakasalalay ng araw sa kapalaran ng mga ito kung magagawa ng mga itong mabuhay. Nagpaalam na si Grandmaster Wu Chuan at sinabi na sisimulan na raw nila ang kanilang misyon. Naramdaman maging sa loob ng lagusan ang mga pagsabog na dulot ng mga nangyayaring labanan. Nagtanong ang kinakabahang si Qin Fengqing kung dapat na ba raw silang lumabas ngayon. Nagtaka ang mga kasamahan ng ating bida noong bigla na lang itong nagpalit ng damit. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kasamahan nang kapag daw dumaan na sila sa lagusan ay kailangan ng mga itong tumakbo ng magkakasama. Samantalang siya naman daw ay hahanap siya ng tsansa para makapuslit siya sa hukbo ng mga taga-catacombs. Lilikuran niya nga raw ang mga ito at magpapahabol siya sa ilan para sama-sama nila ang mga itong patayin. Sinabihan ni Wang Jinyang ang ating bida nang hindi raw nito malilinlang ang mga catacombs martial artist dahil lang sa nagpalit ito ng damit. Kakaiba nga raw ang vitality ng mga catacombs martial artist kumpara sa kanila kaya mabilis lang din itong madidiskubre sa sandaling makipaglaban na ito. Tumugon si Fang Ping nang wag daw itong mag-alala dahil mayroon daw siyang plano. Naisip ng ating bida ang nakuha niyang energy shield mula sa huling pag-upgrade ng kanyang system, may kakayahan nga raw ito na itago ang kanyang taglay na vitality. Kapag ginamit niya nga raw ito ay magagawa na niyang makasingit sa hukbo ng kalaban. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang mga kasamahan ng oras na raw para kumilos sila. Dumaan na ang ating bida sa kabilang dulo ng lagusan at agad ding nagsisunod ang kanyang mga kasama. Pagkalampas ni Fang Ping ay agad itong nakaramdam ng matinding pressure, agad niyang tiningnan kung ano na ang sitwasyon. Bumungad sa kanila ang napakaraming bangkay na nagkalat sa gitna ng labanan. Marami mang namatay sa mga kalaban pero patay na rin ang ibang mga rank 6 martial artist ng kanilang panig. Sumigaw si Li Changsheng para ipaalam na sabay-sabay daw silang inatake ng napakaraming kalaban. Sinabihan niya ang grupo ng ating bida nang umalis na raw agad ang mga ito dahil higit na mas malakas daw ang kanilang mga kalaban kaysa sa kanilang inaasahan. Habang kumikilos si Fang Ping ay inoobserbahan na rin ito ang mga nangyayari sa loob ng labanan. Naisip niya na nag-deploy nga raw ng isang rank 9, 3 rank 8, 9 na rank 7 at maraming bilang ng mga rank 6 ang panig ng kalaban, doble nga raw ang puwersa ng mga ito kung ikukumpara sa kanilang advanced squad. Ang orihinal nga raw nilang plano ay ang patuloy na makipaglaban sa mga kalaban habang unti-unti nilang pinapaatras ang kanilang puwersa. Magsasama-sama nga raw ulit sila para umisip ng bagong plano habang hinihintay nila ang kanilang mga backup. Naisip ng ating bida na matagumpay nga raw ang pagpuslit niya sa hukbo ng mga kalaban gamit ang kanyang energy shield. Kailangan nga raw niyang magamit ng tama ang abilidad niyang ito para magawan niya ng kalamangan ang kanilang panig. Napansin ni Fang Ping na nagpapahabol na ngayon sina Qin Fengqing sa isang grupo ng mga kalaban patungo sa silangan, naisip niya na kailangan niya nga raw muna ang mga itong tulungan. Sinabihan ni Qin Fengqing ang mga nakapalibot na rank 4 at rank 5 nang bakit daw siya ng mga ito pinagkakaisahan. Hindi nga raw ng mga ito kailangang magsama-sama para lang magligpit ng isang rank 4 martial artist. Pumwesto na si Fang Ping habang inaatake si Qin Fengqing ng napakaraming kalaban. Agad niyang ginamit ang kanyang mental strength para pansamantalang pahintuin ang mga kalaban na nakapalibot kay Qin Fengqing. Natuwa si Qin Fengqing sa tulong na ginawa ng ating bida.
Sinamantala niya ang ibinigay nitong pagkakataon para pagpapatayin ang mga kalaban gamit ang kanyang 10 magkakasunod na pag-atake. Naisip ni Qin Fengqing na hanggat naroon daw ang ating bida ay may pag-asa silang manalo. Naisip ni Fang Ping na sa tulong nga raw niya ay napatay na ni Qin Fengqing ang lahat ng mga malapit na rank 4 at rank 5 catacombs martial artist, ngayon nga raw ay 2 rank 6 na lang ang natitira. Napansin niya na mukhang hindi na raw tatagal si Li Hansong sa rank 6 na kalaban nito. Tuwang-tuwa ang isang Julius City rank 6 martial artist sa pagkukulay ginto ng ulo ni Li Hansong. Tiyak nga raw na mapapakinabangan niya ang katawan nito kapag napatay na niya ito. Tinawag ni Fang Ping na isang general ang lalapitan niyang catacombs martial artist at sinabi niya na naroon daw siya para tumulong. Tumugon ang Julius City rank 6 martial artist nang hindi niya raw kailangan ng kahit na anong tulong. Sinamantala ni Fang Ping ang pagpapanggap nito para patayin ang rank 6 martial artist na umaatake kay Li Hansong. Nagtaka ang isa pang rank 6 military martial artist na nagmula sa Julius City kung bakit pinatay ng sarili nilang kalahi ang isa nilang general. Kumilos agad sina Fang Ping at Li Hansong para tulungan naman si Wang Jinyang. Sinabihan ni Fang Ping si Wang Jinyang nang naroon daw sila para iligtas ito. Napagtanto na ng catacombs rank 6 martial artist na hindi raw pala nila kakampi ang ating bida. Nagtataka siya kung paano raw nakapuslit ang isang martial artist ng Land of Rebirth sa loob ng kanilang puwersa. Sinabihan ni Fang Ping sina Li Hansong at Wang Jinyang nang mahirap daw pumatay ng isang rank 6 martial artist. Gamitin ng araw agad nila ang mga pinakamalakas nilang pag-atake para mabilis nila itong mapatay.